Sa isang cellphone video na nag-viral online, nakuna ng sagutan sa pagitan ng motorista at ng siklista. Maya-maya pa, biglang sinampal ng driver ng kotse ang siklista. Ilang sandali pa, biglang bumunot ng baril ang lalaki at bigla itong ikinasa. May baril. Isa pang kaso ng road rage ang nakuna nitong June 17, sangkot rin ng isang siklista. Sa 360 cam video na kuha ng biker, makikita kung papaano siya dinikita ng isang taxi. Gagawa ka ba ng katangahan eh? At nang umabante, doon na siya ginitgit at binangga sa tagiliran ng taxi. Nakakilit na ako! Talagang mukha ako! Ang masaklap, minsan nakataya ang buhay ng mga siklista dahil sa tila kapabayaan ng ilang motorista. Nahagip ng CCTV sa may Araneta Avenue, Quezon City ang pagbundol ng isang oil tanker truck sa isang nagbibisikleta. Natumba at nakaladkad pa ng ilang metro ang lalaki. Epektibo nga ba ang mga bike lane sa Metro Manila para mapangalagaan ang karapatan at kaligtasan ng mga siklista? Sa kuha ng closed-circuit television o CCTV camera sa Barangay Kalulot, San Fernando, Pampanga, makikita ang isang asong pagala-gala sa kalsada. Ilang saglit pa, bigla na lang itong umatake at nangagat ng mga residente. Agad tumakbo ang aso at nagpalipat-lipat pa ng lugar. Sa isa pang CCTV footage, kuha rin sa Barangay Kalulot, nahagip ang video ng isang batang lalaki na papalabas na ng kanilang bahay. Maya-maya pa, makikita ang biglang pagsakmal sa kanya ng parehong aso na umatake sa iba pang residente. Natumba ang bata at agad namang tumakbo palayo ang aso. Sa loob ng San Lazaro Hospital, naabutan din namin ang isang pasyenteng nakagat ng aso. Dito dinadala yung mga kumpirmadong tinamaan na ng virus. Ang mga pasyenteng dinadala rito, hindi na raw tumatagal ng 24 oras. Paano tinutugunan ng pamahalaan ang tumataas ng kaso ng rabies sa bansa? Sa kuha ng CCTV camera sa may Quezon Avenue, Quezon City noong August 8, makikita ang pagpasok sa bike lane ng isang pulang kotse, kaya tila nawala ng daan ang isang siklista. Maya-maya pa, lumapit ang nakabisikleta at tinapik ang kotse. Makikitang dito na bumaba ang driver ng kotse. Ang sunod na pangyayari, nakunan na ng cellphone video ng isang motorista. Ayan o, ayan o. Sa viral video, nakunan ang pananampal, pagbunot ng baril at pagkasa ng baril ng driver ng kotse habang nakikipagtalo sa siklista. May baril. Nakarating sa kaalaman ni Attorney Raymond Fortun ang insidente. For me, that was such a shocking thing. Talagang dinamdam ko yun kasi siklista ako eh. And for something like that to happen, pwede mangyari din sa akin. Pwede mangyari din sa anak ko who is also into cycling. Hindi nagtagal, kinilala ang driver ng pulang kotse na si Willie Gonzalez. Sabi ni Attorney Fortun, gusto sana niyang tulungang magsampa ng kaso ang siklista. Ang problema, nalaman niyang nagkaroon na pala ng areglo ang dalawang panig. Probably attempted homicide, merong slander by deed, yung dahil ng binatukan, yung grave threats, yung pagkasa ng barel. Nagkaroon pala ng kaayusan na, nagka-settle na yan. Sabi ko, anong klaseng kaayusan yan? For a cyclist, no? Ikaw na yung binatukan, ikaw na yung kinasahan ng barel, tapos ikaw pa yung magbabayad ng 500 pesos. Napaka-unfair. Sa isang press ko ni Gonzalez noong August 27, kasama si QCPD Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III, iginiit niya na nagkaayos na sila ng siklista at isinorender rin daw niya ang kanyang baril sa police station. Pagkatapos ng konfrontasyon na nakita niyo sa viral video, ako at ang aking siklista ay pumunta kami sa police station kung saan kami ay nagkausap
nagkapatawaran at nagkasundong kalimutan ang nangyari. Nitong Martes, naghain ng alarm and scandal complaint ang QCPD laban kay Gonzales. Ang pagbunot sa publiko ng baril na yon, pagkasasaharap ng isang tao na nakikita ng maraming tao na nasa Quezon Avenue ay alarm and scandal. Dagdag pa ni Attorney Fortune dahil na rin sa reaksyon ng publiko sa nangyaring road rage, kabi-kabilang naging aksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Firearms and Explosives Office, I think on the same day, revoked all of his gun licenses. The following day, the LTO ni Vigor Mendoza went ahead and suspended his license for 90 days. And that apparently, itong vehicle na to was not registered for 2023 and yet ginagamit noong August 8, 2023. And the Supreme Court made the decision to terminate his services. Ayan o. Plano rin daw pag-usapan sa Senado at Kongreso ang nangyari. Pinag-aaralan ngayon ni Attorney Fortune ang mga isasampa nilang kaso laban kay Gonzales. Mahalaga raw ito para hindi na maulit ang ganitong insidente at maprotektahan din ang mga siklista sa kalsada. May baril. Kamakailan nasangkot rin sa isang road rage ang siklistang si Terzus Dominguez, 29 years old. Hating gabi ng June 17 ngayong taon nang banggain siya ng isang taxi sa kahabaan ng JP Rizal sa Mandaluyong City. Sa 360 cam video na kuha ni Zeus, makikita kung papaano siya dinikitan ng isang taxi. Gagawa ka ba ng katangahan eh? Nang pumabante, doon na siya ginitgit at binangga sa tagiliran ng taxi. Nakakilit na ako! Talagang tinalo mo pa ako! Gagawa ka ba? Hindi kumilit pa! Sumigumano ka pa lalo! Tama ba yung ginawa mo? Nasira ko yung ayun ang pasahero ko, nakita ka na nga ako! Humilit na nga ako eh! Paano ka na-aksidente? Binangga. Binangga ka na? Binangga, sadya. Sinagi ako, patabi. Nakakilit na ako! Talagang tinalo mo pa ako! Pinagpipilitan pa nga niya na ako daw yung lumapit sa sasakyan. Na pilit pa nga niyang pinapabayad sa akin yung side mirror niyang nawasak bilang danyos. Sabi ni Zeus, nasugatan at nasaktan siya sa nangyari. Ako, handusay sa kalye. Nabalian, nasugatan. Mabuti naman wala. Ang pinakamalala yung pasa talaga sa braso at konting galos. Tumama yung braso ko sa side mirror ng sasakyan niya. Dumulog si Zeus sa Mandaluyong City Traffic Bureau pero hindi na siya nagsampa ng formal na reklamo laban sa taxi driver. Taong 2018 nang magsimula si Zeus na magbisikleta, ito raw ang naging paraan niya papasok at pauwi galing sa trabaho. Bakit ka nagbibisikleta papunta sa trabaho? Ang lala ng oras ko pauwi. Kung nagdala ako ng sasakyan mula sa trabaho ko, abutin noon 3 oras. Pag nagbisikleta ako, ang papunta ko papasok, on a good day, 25 minutes. Laki rin ng oras Malaki. na natitipid. Opo. Aminado si Zeus na kahit ilang taon na siyang nagbibisikleta, hindi nawawala ang takot niya tuwing nasa kalsada. Ang bisikleta tumama sa tao, pinakamalala siguro, nabalian ng buto. Sasakyan tumama sa tao, kamatayan ang aabutan natin dyan. So natatakot ka rin? May takot din ako, opo. Pagkasabay mo, mga mas mabibilis, Opo. tapos malalaki yung sasakyan. Opo. Tanghaling tapat nitong August 14, 2023, nahagip naman ng CCTV sa may Araneta Avenue, Quezon City ang pagbundol ng isang oil tanker truck sa isang siklista. Natumba at nakaladkad pa ng ilang metro ang lalaki. Kumanan ang truck o tanker at incidentally, nagkaroon po ng collision between the parties involved, yung cyclist at ang truck o tanker. Dead on the spot ang 58 taong gulang na biktima. Matapos ang insidente, dinakip ng mga pulis ang driver ng oil tanker truck. Hindi ko po nakita talaga eh. Hindi ko nakita. Pero nakabing na po ka siya? Opo, tumatakbo po ako. Pero dandahan kasi pakurba po yun eh. Hindi ko naman po napansin na may tao doon, may bisikleta doon na ano. Hindi ko talaga nakita.
Sabi ng kinatawan ng QCPD Traffic Sector 4, itinuring nilang case closed na ang kaso. On August 17 at around 4 p.m., the victim's spouse and son executed an affidavit of desistance. Sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, lumobo ang bilang ng bike users at owners sa bansa. Naging alternatibong paraan ng pagbibisikleta sa panahong tigil pasada ang maraming pampublikong sasakyan. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Social Weather Stations o SWS survey noong March 2023, tinatayang 10 milyong household ang may bisikleta sa buong bansa. Mas mataas ito kumpara sa datos noong April 2022 at May 2021. Sa report naman na inilabas ng MMDA noong nakaraang taon, sa 2,829 na bilang ng mga bisikletang nasangkot sa aksidente, 33 rito ang nagresulta sa kamatayan mula January hanggang July 2023. Yung focus ng government is mas mag-focus sila sa sustainable and inclusive transportation, yung tinatawag na sustainable transport hierarchy, kung saan mas prioritized yung una, pedestrians and active transport, sunod, public transport, tas nasa pinakadulo nung hierarchy yung mga kotse na inefficient sa road space. Sa ngayon, pinag-aaralan ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang road sharing ng mga motorsiklo at bisikleta. Kulang na talaga ang ating lansangan. Sa kasalukuyan kasi, siyempre nagrereklamo yung ibang mga sasakyan na bakit may bike lane sa EDSA na isang premier road na kung titingnan natin, nakakuha ng space. Tapos may argument din na ilan lang naman ang gumagamit. Like nag-account tayo, for 1 week ang average lang is about 1,100. Kami naman nag-initiate lang kami na baka pwedeng aralin na magsama yung dalawa. Mas nakakatakot kasing magbisikleta kung alam mo naman na yung isang paa mo ay nandun na sa libingan dahil anytime pwede kang mabangga sa kalsada. Well, sa akin naman, kaya natin inaaral, baka pwedeng may regulation, merong penalty kung sakaling hindi sumunod sa regulasyon. Baka naman kulang lang sa edukasyon yung mga nagmumotor natin. Tutol sa mga panukalang ito ang mga siklistang sina Zeus at Harandan. Kung ipagsasama mo yung motor tsaka bike, ano pipilian ng mga tao? Di motor. Di nawala din yung essence nung bakit ka naglagay ng bike lane in the first place. Parang sidewalk yan eh. It's meant to protect vulnerable road users from motor vehicles. Kasi delikado yung motor vehicles. Pwede natin gawing mas accessible sa mga tao kapag binigyan natin ng maayos na infrastructure, may linya, may bike lane na nakabukod sa mga sasakyan, na maayos ang protection, na hindi elevated. Kailangan ko po bigyan din na hindi po elevated at hindi shared. Ayon sa chairman ng MMDA, iminumungkahi rin nila ang pagkakaroon ng elevated walkway at bikeway. Pag nagawa natin yan, pwede na talaga tayong mag-dedicated na motorcycle lane sa ibaba. Kasi anyway, yung bisikleta and pedestrian, ipapanik na natin sa taas. Cost a lot of money. Yes, but it will also save a lot in terms of traffic cost. Parami ng parami ang mga sasakyan at motorista na nakahati sa daan. Dahil hindi mawawala ang banta ng peligro sa mga siklista, mahalagang mabigyan sila ng gobyerno ng sapat na proteksyon sa kalsada. Proteksyon laban sa mga aksidente at proteksyon laban sa mga mapang-abuso at mapagsamantala. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Hinanap ng Reporter's Notebook ang batang lalaki na nakuna ng CCTV habang inaatake ng aso sa Pampanga. Siya ang 7 taong gulang na si Jayden Beltran. Paglabas niya po ng gate, nakita niya po yung aso, hindi niya akalain na po lalapitan siya at pumatong po dito yung paa ng aso sa harapan. At kitang-kita po ng anak ko yung pagkagat po, bunganga ng aso na pagkagat, paganyan po sa kanya. Sa mga larawang ito, makikita ang tindi ng pinsalang tinamo ng bata sa iba't ibang parte ng kanyang mukha. Dahil sa tindi ng sinapit ni Jayden, agad siyang isinugod noon sa ospital para magamot at mabakunahan ng anti-rabies.
Tinahi din ang mga malalaking sugat ni Jayden sa muka. Ang alam ko po kasi nakamatay po yung rabies. Nakaligtas si Jayden mula sa insidente. Unti-unting naghihilom ang mga sugat sa kanyang muka. Sa tulong din ng kanilang barangay, libreng nakompleto ni Jayden ang mga kinakailangang anti-rabies vaccine. Hindi dapat sila matakot at we have the technology, the vaccination. Almost 100% na yung efficacy ng vaccine. Sabi ng City Health Office ng San Fernando, Pampanga, matapos umatake ng aso sa lugar, agad itong pinatay ng mga residente. Up to now, actually, hindi pa namin alam kung sino yung owner. Ayon sa Reads Act of 2007, ang owner po ng dogs na nakakagat is liable po sa mga damages na ma-incur during the treatment po. Sagutin po na ng owner niya. Napag-alaman ding positibo sa rabies ang aso. Kaya kinailangan ding hulihin ang iba pang asong nakasalumuhan ng asong umatake kina Jayden. Lalo na pag unvaccinated is kailangan i-euthanize na yon kasi hindi na siya magagamot, kumbaga. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon naaagapan ng rabies mula sa mga hayop. Dahil ang ilan, nauuwi sa kamatayan. Sa cellphone video na ito nakuha noong February 3, 2023. Makikita ang habol hininga si John Leo, 36 years old, habang nakakonfine sa ospital. Kwento ng kanyang asawa na si Jonalyn Dagpin, October 2022, nang nakagat si John Leo ng isang alagang aso. Dahil hindi naman daw nakitaan ng sugat ang kagat ng aso kay John Leo, hindi raw nagpabakuna ng anti-rabies ang kanyang asawa. Yung kasi pagkakalam namin, pag tuta, walang rabies, tsaka sa amin lang din naman yung tuta. Yung husband ko naman, wala din naman siyang iniinda, wala din naman siyang hindi naman siya nilagnat. Pero makalipas lang ang halos 3 buwan, bigla na lang daw nakaramdam ng pananakit ng braso at hirap sa paghinga si John Leo. Isinugod pa siya sa ospital, pero habang inoobserbahan ng mga doktor, unti-unti raw nakikitaan ng mga sintomas ng rabies gaya ng hirap sa paghinga at takot sa tubig at hangin. Tapos hindi niya makontrol yung yung galaw niya. Sabi niya ano to? Anong nangyayari? Sabi ko, hindi ko rin alam. Tapos sabi niya sa nurse, buhayin niyo ako. May mga anak pa kami. After nun, wala na. Hindi mo na siya makausap. Dahil sa mga sintomas na ipinakita ng asawa, kinulong na si John Leo sa isolation room ng ospital. Huli na raw nang malaman nila, Jonalyn, na positibo ang kanyang asawa sa rabies. Hindi ko na ba ma-explain? Yung iba na yung mata niya, tumitirik na. At makalipas lang ang ilang oras, binawian ng buhay si John Leo. Paliwanag ni Jonalyn, kulang sila sa impormasyon tungkol sa rabies, kaya ipinagwalang bahala nila ang dapat sanay pagpapabakuna ng kanyang asawa. Paglilinaw ng eksperto, maaring malipat ang rabies sa tao kapag nakagat, nakalmot, nadilaan o natalsikan ng laway ng hayop na may rabies. Ang ibig sabihin nun, kapag meron ng sintomas yung pasyente, ang infection o yung rabies infection nasa utak na. So wala nang magagawa, kumakalat na lamang yung virus sa ibang parte ng katawan, primarily sa laway para mapasa sa iba, hindi na maiiwasan yung death. Kabilang sa mga sintomas na maaring maranasan ng taong positibo sa rabies, ang paglalaway, hirap sa paghinga at paglunok, pagkasilaw sa liwanag. At ang pinakamalalang kaso, nakararanas ng takot sa tubig at hangin. Ang San Lazaro Hospital ang may pinakamalaking animal bite center sa buong Pilipinas. Mag-aalas 5 na ng hapon at ganitong oras daw nagsisimula ng humupa yung mga pasyente dito sa San Lazaro Hospital. Ang naobserbahan ng ospital, mga bandang alas 3 pa lang na madaling araw, nagdadagsaan na dito yung mga pasyente at karamihan daw sa kanilang mga pasyente, mga bata. Ang mataas na nakita namin sa loob ng isang araw is 1,900. Ang mas alarming doon, 99% nakakakagat sa mga pasyente, alagang aso. Nila? Yes po, alagang Mismo aso. alaga nila. Mismo. Ang mas problema pa doon,
Dahil nga alaga naman daw nila yung aso, minsan hindi nila pinapabakunahan. At kahit yung pasyenteng nakagat ng alaga nilang aso, hindi rin nagpapabakunan. Susunod, Tutusok ako dahan-dahan. agad tinurukan ng anti-rabies shot si Genesis para maagapan ang posibleng pagkalat ng virus sa bata. Dito dinadala yung mga kumpirmadong tinamaan na ng virus. Ang mga pasyenteng dinadala rito, hindi na raw tumatagal ng 24 oras. Ang San Lazaro Hospital ang may pinakamalaking animal bite center sa buong Pilipinas. Naabutan naming nakapila ang mag-inang Maybelline at Genesis, 7 taong gulang, para magpabakuna ng anti-rabies shot. Naagat ng kanilang alagang tuta si Genesis, malapit sa kanyang mata. Inuwa ko lang po kasi bigla po ako kinagat. Kuya, pag hindi ka na-injectionan, may hirapan tayo kasi yung rabies nandyan sa ulo. Okay? Ito gagawin ko ha. Tutusok ako dahan-dahan. Ha? Dahan-dahan. Ngayon, yayakapin ka ni Mami. Okay? Agad tinurukan ng anti-rabies shot si Genesis para maagapan ang posibleng pagkalat ng virus sa bata. So ano itong mga nandito, Doc? Ipinakita rin sa akin ni Dr. De Villa ang mga supply ng bakuna sa kanilang ospital. Kalahati pa lang ng naubos na namin yung supply for the entire year. Opo. So nagsusupplemental kami ng request for vaccines. Depensa ni Dr. De Villa, walang kakulangan sa supply ng bakuna kontra rabies sa kanilang ospital. Pero ang problema, may mga pasyenteng dinadala sa kanila na malala na ang kondisyon. Usually pag mga dulo kasi ng mga ward namin yung mga rabies patient po. Ipinasilip sa amin ang isolation room kung saan ina-admit ang mga pasyenteng nagpo-positibo sa rabies. Usually pag ganito ang itsura, meron siyang rehas. Diyan, unfortunately, but wala pa po kasi talagang better way eh. Sa lahat ng mga kwarto dito sa San Lazaro Hospital, ito lang yung may rehas. Rabies room ang tawag dito. Merong at least 4 rabies room dito sa San Lazaro Hospital. Dito dinadala yung mga kumpirmadong tinamaan na ng virus. Ang mga pasyenteng dinadala rito, hindi na raw tumatagal ng 24 oras. Katunayan, kagabi, August 29, isang pasyente ang namatay sa loob ng kwarto. Sa datos ng Department of Health o DOH na inilabas itong March 2023, 55 cases na ang naitalang namatay dahil sa human rabies. Mataas ito ng 8% kumpara noong 2022. 200 hanggang 300 Pilipino naman ang namamatay kada taon dahil sa rabies. Para sa Animal Kingdom Foundation o AKF, isang non-government organization, mas paigtigin pa raw sana ang awareness sa publiko. Ang nakakatakot po dito ay ang kakulangan ng kaalaman ng mga tao. Rabies po ay delikado, ito ay fatal, na ang rabies po ay preventable. I think mas magkakaroon tayo ng greater social participation sa rabies prevention po ng ating gobyerno. Hindi na bago ang problema ng rabies sa bansa. Pero ang masaklap, base na rin sa datos, dumarami pa rin ang kaso at may mga namamatay pa rin hanggang ngayon. Bukod sa mas pinaigting na programa ng pamahalaan, importante rin na maging responsable ang mga pet owner. Pabakunahan ang mga alagang hayop. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.